Hello Pisces Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong monthly reading for May 2025. So mga Pisces, ano po yung mga wishes and plans and dreams nyo this May? Pwede nyo pong gamitin manifestation board ang aking comment section sa baba at isulat nyo po dyan yung mga pangarap nyo at mga gusto nyong matumbok at makuha this May. So feel free po to use my comment section bilang inyong manifestation board. Okay mga Pisces, kulad po na nakagawian, kunin nyo lang po yung maka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces po yun. So, gamitin nyo lang po yung inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo na yung mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, sa mga nag-share, sa mga nag-subscribe. Ganoon din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako napakabait nyo po. Maraming salamat po sa inyong tulong. And especially din po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Thank you again for your generosity and kindness. So, Pisces, ano ang naghihintay sa inyo ngayong buong buwan ng Mayo? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ten of Pentacles. Wow, beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Swords. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Three of Cups. So, wow, celebration. In the area of your near future, meron kang King of Swords. In the area of your challenge this month, Pisces, you have the Devil card. Ooh, very interesting. Pag-usapan natin later. In the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles. In the area of your divine advice, you have the Seven of Wands. I'm sorry. In the area of your outcome, you have the Two of Pentacles. So, meron kang 2-2 dito. You are protected, you are guided, you're aligned in your path. Especially, napakaganda, may bago kang blessings sa darating this month. So, in advance, congratulations, Pisces. But at the bottom of your deck, you have the Six of Swords. Now, pagpasok ng Mayo, papasok ka na sa isang era of parang papunta ka na patungo doon sa katuparan ng pangarap mo. I'm seeing with the Six of Swords, parang ready ka na to move on with your life, to leave something behind, or to start anew. Kung literal, meron sa inyo magka-travel because you're gonna start a new life somewhere else para to sa kinabukasan ng family o para sa betterment mo. Or for others, I'm seeing here na parang this time around, sawa ka na, pagod ka na. Are you gonna live a very messy situation or messy relationship, and now parang buo na yung loob mo to live and find your life again somewhere else. But for others, I'm seeing talaga kung may mga pangarap kayo sa buhay dyan at may binubuo kayong mga goals. So now is the right time, parang unti-unti mo na makikita na gumagaan na o patungo ka na sa katuparan ng iyong pangarap. So Pisces, napakaganda ng bottom of your deck. Congratulations. Start na tayo na iyong reading. At the center, you have the Ten of Pentacles. Ang nasa isip mo ngayon this time, pera, kaperahan, future for you, for your family, a permanent job, a parang pagkakakunan ng pera na solid, talagang may financial freedom. Iniisip mo ngayon yung pangmatagalan ay solid job. Kaya siguro handa kang umalis o handa kang pumunta sa mga bagay na alam mong nandoon yung swerte, nandoon yung right opportunity for you. Ang iniisip mo ngayon yung pangmatagalan hindi lang for this year, hindi lang for next year, kundi parang for the next 5 years, for the next 10 years. Nag-iisip ka na rin na parang retirement mo, na parang okay, yung mga anak ko, magka-college na, kailangan ko maghanap ng mas malaking trabaho, mas magandang pagkakakitaan. If you're thinking of a new endeavor, parang meron kang inalisan before, parang, hindi to tama sa akin, hindi to swak. I need to find a new job or a new streams of monetary na kailangan mo this time para makapuno dun sa pangangailangan ng family mo moving forward. So now, andun ang isip mo ngayon for long-lasting, solid financial na pangangailangan ng family mo. So I'm very happy for you kasi parang malinaw sa'yo kung anong gusto mong gawin. Hindi ka lang basta lilipat dahil gusto mo lang lumipat o gusto mo lang umalis, but because there is a huge purpose para sa'yo. So the Ten of Pentacles being clarified by the Four of Wands. Yes, you want to reach a new milestone in your life. Oh my God, nakita ko na parang someone is getting married, living a single life, getting married to someone else, and building a new future with that someone. Ooh, napakaganda. I'm seeing you a very hopeful Pisces sa usaping puso. Parang ngayon,
bubukod ka na, magkakaroon ka na ng katuparan this month in your love life. For others, I'm seeing talaga you reaching a new milestone in your life. Parang mabubuo na yung bagong negosyo na matagal mong gustong gawin. May iniwanan kang trabaho and now you're ready to build that negosyo for you and your family. Kaya ito, ang isip mo ngayon, pang matagal nito. For the next 3 years, ito na ang may ipon ko. Ito na ang magagawa ko sa negosyo na ito. For some, kung trabaho man ito, lilipat ka ng bagong trabaho, ready ka na mag-level up o parang kasing merong humahatak sa'yo somewhere else na ibang trabaho pero dati hindi mo siya tinatanggap because loyal ka sa work mo. Pero now ready ka na umalis at tanggapin tong trabaho na ito for stability and I'm seeing happiness for you and your family. Parang kailangan mo talagang financial stable ka ngayon eh. Ganun ang nasa isip mo eh. In the area of what you want, you have the Two of Swords. You want to decide pero ang hirap. Ano? You're ready to live but you don't know. You don't know if it's the right choice, if it's the right decision. Meron kang iniwan na magulo, yes, pero nandun yung comfort mo. Does that make sense? Yung parang ang gulo-gulo nga, maraming conflict, pero nandun yung mga mahal mo eh. Nandun yung comfort life mo eh. Parang nasanay ka na doon sa ganung buhay. But now you're ready to move on. Nasa isip mo na parang, what if I find my luck, I find my life outside of this life? Na parang kung tatapangan ko ang sarili ko at nag-take risks ako moving forward, maybe I could have a better life with the Six of Swords here for the stability of my life, of my family, para magkaroon naman ng stable na buhay ang pamilya ko. And pero nandun pa rin parang urong-sulong sa decision mo na parang, is this a good decision? Am I risking my life? Especially kung hindi naman ganun ka-clear yung pupuntahan mo. O hindi ganun ka-clear yung endeavor na lalapagan mo doon. So, you're thinking, urong-sulong, ano? I understand, ang hirap mag-risk sa life. Ang hirap din to just say yes and go somewhere else and have this new life. Parang bagong anyo ng buhay mo, ano? Pero, I'm hearing you have to make a decision. And I'm feeling, wag ka daw matakot because something is here giving you a new blessing. And balance will be restored in your outcome. So, I'm hearing talaga magkaroon ka ng decisive decision and pag-isipan mong mabuti kung ano yung gusto mo sa buhay mo, Pisces. The Two of Swords being clarified by the Ace of Wands. Yes, you want a new life. Ace of Wands is like out with the old, in with the new, especially with the Six of Swords here. Pero parang ikaw, nahihirapan kang magdesisyon sa bagong buhay na gusto mo. Pinapangarap mo na na-envision mo na nakikita mo na yung mga potentials of a possible life going outside or going to this new direction. Pero takot ka nga kasi parang ang dami mo maiiwan. And hindi mo alam kung paano mo i-maneuver ang bagong buhay nang wala sila or wala itong mga nakasanayan mo. Pero tatapangan mo ba o mag-stay ka? Pag ba nag-stay ka, makukuha mo pa rin yung buhay na pinapangarap mo. Kapag ba nag-move on ka at sinacrifice mo yung layo from these people or from this endeavor, makukuha mo rin ba yung gusto mo? So, kailangan mo mamili, hindi pwedeng isa. Kasi kapag isa lang, I don't think there's growth there. At parang magiging plant ka lang na may ugat at nandoon ka lang nakatanim forever. So, it's time for you to really to take a risk to find this life na matagal mong hinahangad. Okay? In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. I'm seeing here, learn things. Kung natatakot ka sumubok because hindi mo sure kung ano yung nasa tako pa roon sa choice na ito, sa direksyon na ito, Page of Pentacles is telling you to aralin mo muna. Kasi page naman is parang someone who is learning things. So, kung talaga nag-aalangan ka, aralin mo kung ano yung pasikot-sikot sa pupuntahan mo na yun o sa endeavor na yun, sa pipiliin mong yun na other option. Timbangin mo yung iba't ibang aspeto sa bagay na yun. Aralin mo mabuti kung ano yung meron doon. Halimbawa, lilipat ka ng papuntang Canada and then may iwan yung pamilya mo dito at ayaw mo umalis kasi pamilya mo nga, ayaw mo malayo, 'di ba? Pero nakikita mo yung bagong buhay na mabibigay mo sa kanila with the Ace of Wands kung pupunta ka dito. Pero dahil natatakot ka, hindi mo alam kung maganda ba yung trabaho na yun, tama ba ang buhay doon, is it right for me, makakaipon ba talaga ako doon, ganyan. So, ang dami mong alinlangan because ang daming questions. For you to be able to answer those things, kailangan mo daw pag-aralan. Busisiin mo, mag-research ka, mag-internet ka, magtanong-tanong ka sa mga tao sa paligid mo, in pertaining do sa pupuntahan mo, so that alam mo kung ano yung mga risks at alam mo din yung benefits at alam mo din yung advantages and disadvantages. So doon pa lang matitimbang mo para makapag-decide ka na. So your spirit guides are telling you,
study this first before you go and fight for this. Pero sinasabi din ng iyong spirit guides na make this your top priority, especially with the Page of Pentacles. Yun lang talaga nakatingin siya, yung endeavor na yun. Ito yun eh. Yung swerte na yun, yung blessing na yun, ito yun, no? Pinag-aaralan mo. So this time around, focus on this and make this your top priority, and lahat busisiin mo, every angle, every small details ay aralin mo para alam mo kung paano mo siya titimbangin at alam mo kung anong pag-decidean mo. Okay, Pisces? The Page of Pentacles being clarified by the Four of Swords. So, kailangan mo daw mo din minsan i-pray mo to. Parang, wag mo daw madaliin, i-pray over. There are times na parang, ipahinga mo rin muna yung worry mo, yung isip puso mo. Pag-aralan mo, yes, pero wag mo daw mamadaliin. I'm seeing you having this powerful manifestation powers at this time. And in order for you to really get the answers that you need, kung talagang ito ba yung pagka-focusan ko, God, I'm seeing na parang upuan mo daw muna and have a day of rest. Parang, wag mo daw i-rush yung desisyon. Kasi halimbawa, nag-research ka today and ito yung mga nalaman mo, isang area ka lang naman nag-research, isang area ka lang nagtanong, and then minadali mo agad, sige, yun na yung desisyon ko. Hindi mo muna inalam yung iba't ibang parte. So, have a lot of time to think about this. Pwedeng tulugan mo muna ngayon, bukas, i-discuss mo ulit with your family o mag-research ka ulit bago ka fully mag-decide to go on this direction at makapaghanap ka talaga ng solid decision. Okay? Pag-aralan, i-focus, make this your top priority, pero huwag ka magmamadali. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Cups. I'm seeing you want to really celebrate life with your family. Parang sila yung nasa isip at puso mo eh. Your family, your friends, your loved ones. Parang gusto mo rin sumakses in life, Pisces. Ano? That's what I'm really feeling here. Gusto mo rin sumakses sa buhay, kaya parang may gusto ka rin subukan. Ayaw mo magpaiwan din sa tagumpay ng mga kasamahan mo. Ayaw mo rin maiwan doon sa agos ng buhay na parang I'm stuck here, walang nagde-develop sa life ko, hindi ako nag-level up, hindi ko nare-reach yung full potential ko. I want also to celebrate life just like them. Kaya ito ang naka-apekto dito eh. You want to focus now on your future, you want to focus now on the stability of your life, kaya parang gusto mo rin sumubok. Gusto mo rin sumakses tulad nila. So, I'm hearing talaga na may pag-action sa buhay mo, and I'm applauding you. Because you're changing your life for the better and you're thinking very, very hard, seriously, for the future that you want for yourself. Napakahirap niyan kasi kailangan niya ng tapang, tibay na loob, subok, di ba? Pagsubok at saka pagsugal sa buhay. So, daanan mo yan. I'm very, very happy for you. The Three of Cups being clarified with the Nine of Swords. Yes, sobra-sobra ka nang nag-iisip din na parang, ano na nangyari sa buhay ko? Sila umaabante, ako hindi. Sila may nakukuha, ako wala. So, anong kailangan ko baguhin sa life ko? Kailangan ko bang i-tread itong bagong buhay for me? Ito ba yung direction para sa akin? Natatakot ako may mga maiiwan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero gusto ko na itong bagong buhay na to. So, why not aralin ko kaya? Tignan ko iba't ibang angulo. Baka magustuhan ko naman, baka tama naman ito. Pero hindi ko muna bibilisan ang pag-desisyon ko because gusto ko tama. Gusto ko bawat angulo ay nabubusisi ko at hindi ako magkamali at hindi rin ako padalos-dalos. Pero ang daming mga problems na naglilinger sa life mo, mga bills, mga obligasyon, and you want to have the success that other people are having. Kaya talagang tutok ka rito sa threshold o milestone na gusto mong maabot. May finish line kang gustong abutin this time, and that is for the future, para sa'yo at sa family mo. In the near future, ito naman ang maganda. I'm seeing you getting what you deserve, getting what you want, sitting here, seeing everything in your life so clearly. Para nakita mo na yung passion mo, yung goal mo, yung bagay na gusto mong maabot. I'm seeing you being so decisive na parang this time, kung ano yung decision mo, paninindigan mo, ang a-actionan mo, gagawin mo. You're very smart this time. May tactic ka very strategic ka this time Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung parang nakakabuti sa'yo at anong hindi. So, ngayon parang nililinis mo ang buhay mo, Pisces. Yung mga friends na hindi na pwede, yung mga habits na hindi na pwede, yung mga trabahong alam mo hindi para sa'yo, and you just want to have that fantasy life because si Six of Swords, ipapunta siya dun sa isla o sa lugar na talagang nandun yung fantasy niya. Meaning, andun yung life na pinangarap niya para sa sarili niya. So, ikaw handa mo gawin yun at paninindigan mo siya. I'm also seeing you very, very I don't know why, pero parang hindi ka napapayag na kung ano lang yung nandyan.
parang hindi, may ile-level up pa, may makukuha pa ako, may magagawa pa ako. Hindi ka magkakasya sa less and you want to achieve more in your life, okay? The King of Swords being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, you're working on these things. You're working also on your boundaries. Pero this time, uubusin mo oras at atensyon, pagod mo sa pagpapaunlad ng buhay mo. And I'm seeing a wiser Pisces this time. Kung dati hayahay ka lang o dati nagkakasya ka lang sa gantong buhay, sa gantong trabaho, parang this time, you're asking yourself, may ile-level up pa ako eh. Kaya ko tong pagtrabahuhan, kaya ko tong abutin, kaya ko maupo dito na nasa akin yung tagumpay na gusto ko. So, now is the right time for you to think about your success, to think about kung ano yung ile-level up mo pa. And nasa sa'yo lahat ng tools, kakayanin mo. Ito lang ang challenge sa'yo this month, Pisces. The Devil card. I'm seeing may mga taong pipigil sa'yo to accomplish what you want. May mga taong mag-a-advise sa'yo na, wag mo nang gawin, di mo yan kaya, di ka naman magaling. Kakayanin mo ba doon? Magagawa mo ba yan? May skills ka ba? Napag-aralan mo ba yan? Enough ba yung experience mo para kunin yun? Baka naman umuwi ka lang din agad. Yung mga ganyan, yung para mga taong nagpapababa ng enthusiasm mo, ng iyong motivation, cut your ties with them. Kasi parang hindi sila after your dreams. Ginigising ka nila sa katotohanan, pero yun ba talaga ang katotohanan for you? Yun ba talaga ang reality for you? O pinoproject lang nila yung fears nila sa'yo? Kaya yun ang sinasabi nila. I'm also seeing here na ikaw lang din nagpapakadena sa sarili mo. May mga old beliefs ka at mga sistemang umiral sa'yo in the past na yun nakasanayan mo, kaya parang hirap na hirap ka to achieve new things. This time around, putulin mo yung mga negative thoughts, negative thinking, negative habits mo so that makaabante ka na sa buhay. The Devil cards being clarified by the Wheel of Fortune. Gugulong lang daw ang kapalaran mo once you cut your connections and ties with these people. Kung gimmick ka ng gimmick, bisyo ka ng bisyo, o kaya meron kang sugal. Naku, iwasan ng sugal, iwasan ng pagtataya sa mga bagay-bagay na walang balik. Iwasan din daw yung mga bad habits o mga maling paniniwala mo sa sarili mo. At saka iikot ang kapalaran for you. Okay, Pisces? In the area of your fortune, eto naman ang maganda. May something na darating sa iyo sa life mo this month. Whether pera ito, I'm saying talaga pera. May darating sa iyo pera this time. Blessing ito from God, especially in the area of fortune. Pwede may papautang sa iyo, o may magbabayad sa iyo ng utang, o mananalo ka sa isang contest, o kaya may magbabayad sa iyo about dating mo pang pinaghirapan ito, ngayon dumating na yung bayad, o magkakaroon ka ng new job. Papunta ka na doon sa calmer waters. This blessing will lead you to a calmer, peaceful, beautiful life na matagal mong hinangad sa buhay mo. So, grab this opportunity, grab this sideline. Kasi maraming muka itong Ace of Pentacles ito. Pwedeng literal na pera ibigay sa'yo. O kaya may mag-aalok sa'yo ng bagong trabaho. Ito yun. O kaya may mag-aalok sa'yo na bagong sideline. Uy, try mo kaya mag-barbecue minsan. O kaya, uy, may okay doon. Try mo kaya magbenta. Ito yun. Ito yung muka na yun. So, maraming muka ang Ace of Pentacles na to sa pagpasok ng Mayo. So, yakapit mo ang opportunity and it will lead you to the peaceful life that you really, really want. Sabi nga ni Spice Girls, what you really, really want. Ace of Pentacles being clarified by the Five of Pentacles. Yes, this is a help coming from someone that you I don't know why, parang may tulong na darating sa'yo para makaalis ka sa struggle na yan. And this pentacle is something huge, malaking pera ito, malaking tulong. Talagang makakawala ka sa mga utang mo, makakawala ka sa mga bayarin mo, sa mga iniisip mong kaperahan this time na parang, anong pambayad, paano ako, hindi ko to magawa, hindi ko to makuha. This is the answer, itong pentacle na ito. For some, I'm seeing na magkakaroon ka na ng pera, pambayad sa mga bills about your hospital bills o pangbayad sa mga problema mo sa iyong health, kung may maintenance, ganyan, or may monthly ka na parang kailangan na gamot. So ito, may darating na pera pambili doon. So this pera isagot sa mga problems mo this time. So congratulations, may sagot na ang Mayo para sa iyo. In the area of your divine advice, you have the Seven of Wands. Dito sinasabi na minsan daw magkaroon ka ng backward with other people. May mga taong hindi ka na kailangan papasokin sa buhay mo. Matuto ka raw magkaroon ng boundaries with other people. May mga tao ba sa life mo na parang pasok lang ng pasok sa bahay mo, bigay ng opinion sa buhay mo, pinapakailaman ka lagi, o kaya sila nagdidikta sa'yo kung anong dapat mong gawin at kung anong hindi. Parang this time around, stand up for yourself daw and fight for what you think is right for your life. Kung ito ang pangarap mo, go. Huwag ka daw papapigil. Ipatunayan mo daw sa kanila na tama ang mga choices mo at tama ang desisyon mo, and magkaroon ka daw talaga ng boundaries.
Huwag ka basta-basta papayag na parang pinapakailaman ka basta-basta o napasok sila sa buhay mo ng ganun-ganun na lang, okay? The Seven of Wands being clarified to the Nine of Wands. Yes, pagod ka na. Parang pagod ka na laging tinuturuan, dinidiktahan, pinapakailaman. Pagod ka na rin na parang try ng mga trabaho pero parang walang nangyayari. And now is the right time, I think, na mag-iisip ka ng one last push. Kasi ito sa Nine of Wands, one last push. Ito parang itong pagkakataon na to, hindi ko to palalagpasin kasi alam ko, baka naman this time I'll be lucky. This time, ito na yun. Parang ganyan. So, wag ka daw susuko, okay? I'm hearing one last push. And this will give you the defense and this will give you the proof na kaya mo pa. Okay, Pisces? Yung outcome na napakaganda. Pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. You have number 14. Kung importante po sa inyo ang number na to, this is a confirmation that this message is for you. You are open-minded and always up to try something new. Yet, you are wise enough to stop and think before you jump into things. O, diba? Gusto mo mag-try ng something new, pero nag-decide ka pa paunti-unti Parang isipin mo muna kung tama ba o hindi. Kailangan mo talaga munang maghinay-hinay in the pursuit of this. Tamang-tama, sabi rin dito. This pragmatic approach helps ensure your time, attention, and efforts are meaningful. I am practical. So, ngayon nga talaga ang tamang panahon para maging practical ka. Yung parang, yes, susugod ka sa tamang landas, pero hinay-hinay lang. I know, especially sabi ko kanina, hinay-hinay lang sa pag-decide, huwag ka mag-rush. At nakikita ko din naman talaga na indecisive ka, na parang hirap na hirap ka mag-decide kasi you want the best atake, you want the best decision. Okay? Kasi ayaw mo nga naman magsayang ng pera, ayaw mo magsayang ng oras, ayaw mo magsayang ng effort, di ba? Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole month, Pisces. You have friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. So ngayon, kailangan mong alamin kung sino totoo mong friends. Especially here, may bakod ka kailangan bakuran. Sino ba totoong dapat nandyan sa buhay mo? At sino yung mga pakialamera lang na kailangan mong putulin ang relasyon mo? Especially also here with the devil card. Sino totoo mong friends? Sino totoong nandyan para supportahan ka at mahalin ka at gabayan ka at tulungan ka? At baka iba dyan ay pagtalikod mo, hindi sila tunay sa'yo. So, friendship ang kailangan mo din isipin this month. Ang yung outcome, you have the Two of Pentacles. I'm saying here, you really have to make a choice. Yung choice na hirap kang gawin nung una, sa outcome mo, you will get this decision. I'm seeing you having this finalized na parang, okay, ito gagawin ko. Parang ngayon natimbang mo na kung anong gagawin mo. Di ba sabi ko sa inyo kanina, hinay-hinay lang sa pag-decide, upuan mo ito, pag-aralan mo mabuti, mag-ask ka ng questions with other people, pwede your family, your experts, para talagang matimbang mo kung anong gagawin. And your outcome is here. Talagang matitimbang mo na yung gusto mong gawin, yung desisyon, at tandaan na. And you're going somewhere else. Pwede ring mindset ito, pwede ring talagang trabaho. And you will get the calmer waters that you desire kasi nakapag-decide ka na kung anong gagawin. And I'm hearing, tama yung magiging decision mo. You're on the right track. Okay? The Two of Pentacles being clarified by the Two of Wands. Wow. 2, 2, 2, 2, 2, 2. You're on the right path. You're aligned with God. So, congratulations. Lahat ng gusto nilang pagawa sa iyo ay ginagawa mo. Ito ay destined mong gawin. Congratulations. Two of Wands is really having this clear plan. Talagang papunta ka na. You're taking risks. Yung kanina takot ka mag-risk, Two of Wands is like a card of taking risk, going somewhere else na talagang hindi mo pa napupuntahan, hindi mo pa nagagawa. Aksyon na talagang out of your comfort zone and you're ready. Two of Wands also is about travel. Kung talagang aalis ka, going abroad, this is your confirmation talagang paalis ka this time. At the end of May, papasok ng June, paalis ka. And I'm seeing talaga na desididong ka na and you will have the balance back in your life in this endeavor. Congratulations, Pisces. This is something na talagang babago sa buhay mo at it will give the stability for you and your family. I'm seeing tong pangarap mo na Ten of Pentacles, matutupad siya. And you're going now to calmer waters. So, Pisces, that is your May 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot Page. God bless everybody.